naman yung nag-timbre sa atin na puting ahas na sinasabi sa atin, Miss Maharlika, maganda-handa daw ang taong bayan dahil may mag-a-class. You know, mga kababayan, may mag-aaklas, no? Sino ba naman ang hindi mag-aaklas sa mga nangyayaring ito, mga kababayan, no? Pati mga retired generals, no, ng ating gobyerno ay hindi na rin masikmura at hindi na maintindihan ang nangyayari. Kaya sila nakialam na, gumalaw na, no? Nagsalita na nga itong si Albayalde, mga kababayan, no? Retired PNP chief at iba pang mga opisyal ng PNP at AFP, mga kababayan, no, na naghain nga sila ng mga kababayan ng open letter para dito kay President Bongbong Marcos at naway magising ito sa panaginip, mga kababayan, no, dahil tila'y lutang pa itong si PBBM. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung anong rang, ano yung ano nila, ano yung kategorya nila, mga palangga, pero merong mag-aaklas at ang mga bangag ay talagang sinusubukan nilang supalpalan ng pera ang lahat ng mga ito. Balikan natin si Colonel Grajado. Dito daw Ito mga kababayan, no? Grabe itong mga pangyayaring ito at hindi imposible, mga kababayan, no, na magkaroon ulit ng People Power 3, no, kung saan nga ay papatalsikin itong presidente dahil hindi na ito naaayon at hindi na ito epektibong presidente ng ating bansa, no. So mga kababayan, na survey lang, mga kababayan, no, at agree ba kayo at suportado nyo ba sakaling magkaroon ng People Power 3 at mag-aaklas nga para nga itong masipa si President Bongbong Marcos dahil nga, mga kababayan, mukha pa itong lutang, no? Wala pa ito sa tamang pag-iisip, mga kababayan. Nag-udyok. Ito yung nag-udyok sa kanila, nag-trigger sa kanila kung bakit kailangan na nilang magsalita, mag-aklas o kung ano paman dahil sa ginagawa ng pagkulong kay Colonel Grajado diyan sa Senate ay sa Congress. Ito mga hinayupak na mga kawatan na ito, mga palangga, sila ang tunay na inulong dahil nga hindi nila nagustuhan yung sinabi or statement ng resource person, no? So ito din ang sinabi ni General Albayalde, mga kababayan, no, na hindi na naaayon itong ginagawa sa Congress, no, itong mga House Quadcom nila, no, mga kababayan, dahil nga boy contempt na sila doon, puro contempt na lang, no, pananakot na iko-contempt pagka hindi nila nagustuhan yung isasagot. Nanakaw sa kaban ng bayan. Mga walang dignidad ang mga inayupak. Dapat nga kayo, mga Pilipino, hindi lang ang men and women in uniform, kumilos na kayo. Tignan ninyo ang ang South Korea. 'Di ba? Ang South Korea, nagka-issue lang doon sa bag na binigay doon sa kanyang First Lady. Ang tao nag-aklas na. Pero kayo, utangin na, wala pa rin. Kaya mabulok kayo, sabi ko nga, talagang malupit ang problema ng Pilipinas. Taksil. Kasi hindi banyaga ang nagtataksil sa inyo. Ang mga nagtataksil o nagtatraidor ay mga mismong kapwa nyo Pilipino. Balikan nyo Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Balikan nyo si Ninoy. Diba? Balikan nyo yung mga istoryang yan. Balikan nyo kung sino ang nagtraidor kay Jose Rizal. Kaya hindi matatapos ang problema ng Pilipinas hanggang walang matino na naninindigan. Hindi lang isa. Majority dapat ng Pilipino manindigan dahil sa ginagawa ngayon ng mga taksil dyan sa Huwad Committee na yun nga kasi, mga kababayan, mga bayad din kasi yung nasa Huwad Committee na yan, no? Sinasabi nga ni Paulo Duterte na mga bayad yung mga yan at walang paninindigan. At alam nyo, mga kababayan, yung mga nandyan, puro mga NPA, nagtataka tayo, sila yung kalaban ng ating gobyerno ay nabigyan pa ng posisyon, no? Nalinlang itong ating gobyerno, no? Nakapasok sila sa Kongreso nang walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng mga party list na ginagamit nilang pang front, mga kababayan, at yun naman ay nabuboto, no?
Ewan ko kung bakit may bumoboto pa dito sa mga party list na 'to na wala naman itong ambag sa ating bayan. No, mga kababayan, na grabe. Kaya sila nabibigyan ng posisyon diyan sa Congress at sila yung panggugulo, no, mga kababayan. Dahil kahit congressman pa sila or representative, mga kababayan, ay ang agenda talaga nila ay manggulo sa sistema ng ating gobyerno, no? Ano bang ginagawa nila? Instead na gumawa ng batas at hanapan ng totoong may issue sa gamit ng ating pondo, ay pinupush lang nila itong si BP Sara, ginigipit nila dito sa confidential funds at kung ano-ano pa, paninira, na kung saan napakaliit lang naman ng ginastos ng Office of the Vice President kumpara dito sa office ni President Bongbong Marcos, mga kababayan. Saksi naman, napakaraming Pilipino ang agree dyan, no, mga kababayan. Ikaw, agree ka ba dito? So, i-comment mo yung reaction mo kung agree ka dito sa sinasabi natin, mga kababayan, na panggugulo ng ating mga nasa Huwadcom, mga kababayan. Tinanggalan ng karapatan ang tao, like katulad ni Colonel Grijaldo, katulad ni Spoke Sara Roque, ang kanyang asawa. Di ba? Ngayon, Yun yung mga kababayan, itong panggigipit, no? Isa-isahin natin yung panggigipit ng Marcos administration. Unang-una, si General Bantag, mga kababayan, no, ang nag-ayos ng Bucor, no? Nung naupo si President Bongbong Marcos, ay eto talagang si General Bantag ang tinutugis at ginigipit ng todo noon, mga kababayan, no? Pero ngayon, hindi pa rin nila mahuli itong si General Bantag dahil nga, mga kababayan, hindi umano ito magpapahuli ng buhay dahil alam niyang ginigipit lang siya at sinisiraan nitong administrasyon ni President Bongbong Marcos. So, sino pa, mga kababayan? Ang mga general ng Duterte administration, sila Albayalde at iba't iba pang mga retired generals, no, na isasangkot umano sa EGK na itong mga Huwadcom na ito. Kaya nga pubalag dito si General Oscar Albayalde, mga kababayan, no? Dahil nga puro contempt lang ang alam nitong Huwadcom na to, Quadcom, tuwad na tuwad. So ayun, mga kababayan, grabe. File ng petisyon ng apela dyan sa Supreme Court na hindi dapat pinapayagan yung ginagawa nitong Huwad Committee na yan na panggigipit dahil wala namang subpina itong si asawa ni Harry Roque. Gusto lang talaga nilang pilayan ang karapatan, ang kalayaan, mabuhay, mag-travel ng mga taong ito dahil yan ay gustong targetin ni Lisa Tanas, ni Marcos, si Harry Roque at siyang asawa. Kasi ang nasa isip ni Lisa Tanas, yung video, alam nyo, minsan, hindi naman ako, parang naisip ko, dahil hindi ko naman kasalanan na in-expose ko ang pagsisingot ni Bangag. Ito, yung sinisingot niya, bago to. Bago yan. Okay? Yan ang flavor natin ngayon, ha? Maizena, cornstarch lang yan. Mga palangga, sinisimbolize lang natin yan. Dahil nga ako, mga palangga, tinigilan ko na yung, ano yun? Ito, tinigilan na natin to kasi masakit. Baking soda. Ako si Hitler. Okay. Dahil in-expose ko o pinaviral natin yung pagsisingot ni Bangag Jr., kaya tinatarget si Harry Roque. Yun, tinatarget. So, kakalabanin mo itong administrasyon ay tatargetin ka talaga, no, kabayan, no? Titirahin ka. Kaya nga itong si Harry Roque ay nagtatago ngayon muna dahil nga pag hindi mo administrasyon, sisiraan ka, no? Pero ito nga talaga ang nakakagulat, mga kababayan, dahil grabe itong ginagawa ni President Bongbong Marcos sa mga Duterte supporters, sa mga Duterte at kaalyado ng mga Duterte. Nagtataka tayo, mga kababayan, dahil nung Duterte administration ay walang ibang pinakita itong si dating Pangulong Duterte kundi ang pagtulong at pagrespeto, no, sa kanilang ama nga, no, sa buong dekada na dumaan, mga kababayan, na hindi mailibing ang kanilang ama, ay etong si President Duterte lang ang nagpalibing dito, mga kababayan. Grabe. Tapos ang sinukli lang na itong si President Bongbong Marcos ay panggigipit, paninira at kung ano-anong
pangpa-power trip, no, mga kababayan, dahil nga sila ay nasa posisyon at ginigipit. Kung kaya nga nilang gipitin etong vice presidente, no, pangalawa sa pinakamataas na posisyon, paano pa kaya yung mga nasa mababang posisyon lang, mga kababayan, di ba? So ano, mga kababayan, yun yung napaka ah, walang hiyang ginagawa ngayon ng administrasyon. Kaya hindi imposible, mga kababayan, no, na may maraming mag-aaklas dito at may maraming mabibigyan ng lakas ng loob na magsalita na at pumalag na at ilabas ang kanilang reaksyon, mga kababayan, no. At yun nga, ang mga retired opisyal ng PNP at AFP, no, nagpaabot na nga halos 200 sila na pumirma doon, mga kababayan, no, dahil hindi na nga magustuhan itong ginagawa ni President Bongbong Marcos. At ay sigurado naman, mga kababayan, history repeat itself ito, mga kababayan, mangyayari at mangyayari ulit ang nangyari sa kanilang ama. Dahil nga, mga kababayan, eto kahit kung ikaw tatanungin, mga kababayan, no, sa tingin mo ba totoo yung sinabi ni BP Sara na itong si President Bongbong Marcos ay wala ngang plano at litaw yung utak, no, mga kababayan? Kasi kung titingnan natin, mga kababayan, itong si President Bongbong Marcos, parang tuta lang siya nitong si Martin Romualdez at ng kanyang asawa na si Liza Marcos, no, mga kababayan? So grabe, nung mga may dumaang bagyo, tsaka pa nagplano nung nandun na yung bagyo, di ba, mga kababayan? Nakakatawa, no? At yun nga, binibida pa niya yung kanyang flood control, tapos nung nagdumaan yung bagyo, sinisi climate change, no, mga kababayan. At yung pondo, sobrang dami ang nakickback nila doon na pondo ng mga kasama nilang mga kurap, no. Kahit kapatid na nga netong si President Bongbong Marcos na mismo nagsabi na etong nangyayari ngayon ay puno ng kababalaghan, mga kababayan, no. Puno ng misteryo at nanawagan pa nga ito sa kanyang kapatid, no, na makinig at pakinggan ng taong bayan, no. At yun, mga kababayan, na sinasabi, nasusulsulan nga ito ni Martin Romualdez, isang ambisyoso, isang diktador at hindi mapagsabihan, no. Galing yan mismo kay Amy Marcos, mga kababayan, no. Hindi yan galing ko sa kung sino-sino lang, no. Dahil gusto nga nilang magkaroon ng kapangyarihan. So ayun, mga kababayan, grabe, sigurado nakakatakot ito at mag-aaklas na etong mga Pilipino at kasama ang mga retired officials ng ating gobyerno na muling magbabalik at magpapakita ng suporta para sa ating bayan, no. So ngayon, mga kababayan, bago natin tapusin ang video na ito, mag-comment ka muna kung ikaw ay taga saan para malaman ko naman, mga kababayan, kung sana nakaabot itong video na ito. At i-comment mo na rin kung ano yung masasabi mo dito, mga kababayan, no? Sakaling may mag-aklas at magkaroon nga ng people power tree or martial law ulit, mga kababayan, no? So suportahan mo ba ito, no, mga kababayan? So ayun lang, mga kababayan, mag-ingat kayo lagi at ayun lang, hanggang sa susunod na video at kita-kits ulit, mga kababayan.